Personal na nagtungo sa Sandigan Bayan kaninang hapon si Assistant Ombudsman at Spokesperson Nico Clavano para ihain ang mga kasong malversation of public funds through falsification of public documents, violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act at paglabag sa Republic Act 3019 for receiving unwarranted financial and pecuniary benefits. Naiugnay kasi ang pangalan ni Ko sa 289.5 million peso flood control project na isang road dike sa Nauhan, Oriental Mindoro na substandard ang pagkakagawa. Ang kontratista na nasabing proyekto, SunWest Incorporated, na co-founder at sinasabing beneficial owner si Ko. Ito ang unang beses na may nakasuhan mula sa mga nasangkot na personalidad sa flood control scandal. Ayon kay Clavano, inirekomenda na ng panel of ombudsman prosecutors ang no bail para sa malversation charge. Because the amount malversed exceeds 8.8 million pesos and in line with the law and jurisprudence, the panel of ombudsman prosecutors has recommended no bail for the malversation charge. Bukod kay Ko, kinasuhan din ang iilang mga opisyal ng DPWH Region 4B, kabilang ang Regional Director, Assistant Regional Directors, Project at Materials Engineer at Quality Assurance Chiefs. Kasama rin sa mga akusado ang Board of Directors ng SunWest. Haharapin din nila ang mga kasong malversation of public funds at graft and corruption. Agad na rin naghain ng motion for the urgent raffle of the cases ang Ombudsman at maging ng issuance ng warrant of arrest at hold departure order para sa mga kinasuhang personalidad. Sa ngayon, hindi pa rin natutunto ng mga otoridad kung nasaan si Ko at hindi na rin ito muling nakita sa kamera magmula nitong nakaraang SONA. Matatandaang naiulat na nagpagamot sa US si Ko at hindi na bumalik sa bansa. Pero nananatili ang pangako ng Ombudsman sa taong bayan. Public funds were meant to protect communities from flooding, not to enrich officials or private contractors. Those responsible will be held to account. Patuloy daw na magbibigay ng updates ang tanggapan ng Ombudsman tungkol sa iba pang mga kasong kaugnay sa flood control scandal dahil ayon kay Clavano kanina mayroon pang mga iilang mga kaso na under preliminary investigation at fact-finding phase. Dahil kapag na-issue itong warrant of arrest ay maaari nang magpetisyon para makansela ang pasaporte ni Zaldico. So dito pa lang ang makakapag-aksyon itong DFA para makansela ang kanyang passport at hopefully ay mapabalik nga siya dito sa Pilipinas. So yan ang aabangan natin sa mga susunod na araw dahil syempre pag-aaksyonan na ito ng Sandigan Bayan ngayong nasa kanila na yung kaso.